Ayan. So, dapat nakikita nyo na again yung aking chart. So, ngayon, what happened? So, ngayon, dahil nag-bounce siya rito sa ating bagong SNR, maghahanap tayo ng opportunity to enter buy sa ating lower time frame like 30 minutes or 1 hour. Kaya ang ating pinag-aaralan o ina-apply lang ngayon, SNR lang and market structure strategy, okay? So, next time, so this coming Thursday po ay magkakaroon na tayo ng bagong lesson. So, last Thursday ang end ng ating SNR. So, 3 parts yung ginawa natin, dinetalyado nga natin kung paano tayo gumagawa ng SNR. So, another new lesson po this coming Thursday. Abangan nyo po at hopefully makasama at makatulong po kami sa inyong progress. So, yung market structure ko, usually ginagawa ko siya na ibang kulay. Purple or, yeah. Para at least alam ko na MS yun. Meron din tayong lesson yan. Check nyo po. And please, yung po mga social media, mga video natin, social media account, mga videos natin, kung nakakatulong po kami sa inyo, ano po, share, like, subscribe, no? Suportahan nyo po. That's the only way po para at least mas marami pa tayong ma-reach out ng mga Pilipino. Okay, sa lower time frame, 30 minutes, so nagkakaroon siya dito ng magandang level. Okay. So once na nag-close sa taas nito, okay, sa taas ng market structure natin, pwede kang mag-trade dyan. So, kung medyo kinakabog ka, so dyan, TP1 mo 15 pips lang, almost 1:1. So, medyo pangit yung risk and reward ratio natin. So, I do suggest na medyo lakihan nyo yung take profit nyo around this area. So, that will be TP1, TP2 hanggang dito. Ay, ginawa ko. Parang dun sa blue nating line, no? And then sa baba nung ating minor SNR. So that's 32. So you're risking around 20 pips to get around 35 pips. If mag-close siya sa taas nito ang ating market structure. So not bad, di ba? Risk and reward ratio natin is ayan. 2. Dito medyo pangit siya. 0.87 samantalang dito is 2.02. Okay. Pwede ka rin mag-TP3 hanggang, actually, pwede kang makarating hanggang dun sa SNR natin last time. So, ganyan po ang pagte-trade ng madali lang. No? So, pasensya lang talaga. Pasensya. And then, yung risk management natin, ayusin. Of course, kailangan maintindihan nyo yung principle ng bawat strategy. And magkaroon kayo, makapag-formulate kayo ng sarili nyong strategy. Ito po kasi tinuturo natin para siyang ano, tawag doon. Kumbaga sa sinigang, binigyan namin kayo ng talong, binigyan namin kayo ng sibuyas, binigyan namin kayo ng kangkong, pero hindi pa siya sinigang. So hindi pa siya isang strategy na matatawag natin, no? Fully functional na strategy. Although magagamit nyo siya to formulate your own strategy. Yan. So kung gusto nyo pong matutunan yung ginagamit ko, namin, ng group, na strategy, personal strategy namin, pwede po kayong mag-join sa aming Millionaires Club. At meron tayong mga one-on-one, face-to-face na scheduled. At lifetime membership po yun. One-time payment, lifetime membership. Yan. So this will be AUDJPY. Pag sell naman,
That's for the long position. Pag sell position, medyo mahirap at medyo mas matagal tayong mag-iintay sa sell position. So, intraday po ako, no? So, intraday slash swing trader. Katulad nung position natin last Monday, so umabot siya hanggang Wednesday, pero hindi po ako nag-scalp. Paminsan-minsan, pero hindi po ako nagtuturo ng scalping sa ating YouTube channel. I do not suggest mag-scalp yung mga beginner talaga. So, once na nag-create na siya ng market structure going, pag nag-create na siya ng market structure na nag-create na siya ng lower high and lower low, so magkakaroon tayo ng market structure dito, around here siguro, pwede kayong mag-enter ng trade, sell around there, up to there. Okay, so medyo mas mahirap mag-trade siguro ngayon ng sell. Pero everything is possible naman. So, depende sa market structure na magagamit nyo. Again, kailangan nyo pag-aralan yung market structure. Saan nyo mapag-aaralan? Punta po kayo sa YouTube channel natin. Nandoon. Meron tayo ng mga lesson, no? Tsaka example sa mga live analysis natin. Ayan. So, around here siguro, pwede kang around there. Hindi sa exact na mga levels na to kasi hindi pa natin alam ang mangyayari, no? Kasi pwede yung bumulusok, dire-diretso dyan. Hindi natin alam. Bukas, di ba? Martes. So, according sa principle ng market structure, once na nag-create na siya ng lower low and lower high, and then mag-garita siya doon sa mga highs ng lower high, pwede kang mag-enter ng sell, pwede kang mag-TP around here sa SNR. So this is our analysis position for this week. Ang dali-dali lang, di ba? Parang it took us like 15 minutes lang. Okay. So possible po na hindi nyo kailangan tumutok sa market, no? Pero kailangan nyo pong mag-invest ng time sa simula. Hindi yan basta, there's a process and always natin dapat nire-respect yung process, no? Hindi naman po basta-basta ang trading. Learnable siya, simple siya, pero kailangan mag-spend kayo ng time talaga and effort to really master yung trading. ADJPY, that's it for today. And by God's grace, all glory to God na hit yung ating position sa short position natin last week, okay? Siguro lagyan ko ng tag para at least madali kong ma-distinguish next time, no? So ngayon ay ano ba ngayon? Ay March 4th. March na, grabe. March 4th na ba? Yeah, grabe. March 4th. Live analysis. Positions. Okay. Dalawa lang tayo, no? Kasi, I do not suggest na kung nag-aaral pa lang kayo, no? Marami kayong mga tinitignan-tignan na sangkatutak na market. So, dalawang market lang muna tayo. Okay. This is the EURUSD. So, ito yung last week natin, no? So, gusto ko itong i-address. Okay. So, nagkaroon tayo dito ng position, which yung position natin na hit yung stop loss. Dahil medyo nagkuripot tayo rito dahil sa risk and reward ratio, no? Pero kung susundin natin yung itong ating MS na nakuha nga, mas magandang stop loss natin ay naandito sa baba niya. So, kung nandito sa baba niya, buhay pa yung ating trade. Ngayon, dito kasi siya. Dito kasi yung position na yan. Kaya, medyo mataas yung stop loss natin. So, how to make this trade better? Ginawa ko. Wow. Okay. Para sa better trade na ito, so pag nag-retest yung market dito, which is nag-retest siya, di ba? Pumunta siya dito again dito sa ating market structure. So, doon ka mag-enter ng trade. So, pag nag-close siya sa taas, around here, nag-close siya sa taas. And then, so pwede kang mag-take profit doon sa nakuha niya dito. Na recent, which is
And then mag-stop loss ka sa baba ng market structure mo natin sa around here, doon sa blue line. Okay? So magte-take profit ka around dito sa recent. So kung magte-take profit ka doon sa pinakamataas, of course hindi niya na-hit 'yan, 'di ba? Dito tayo magti-TP. Kung ito yung kinuha mong take profit, hindi mo pa rin siya makukuha. Yung movement na to, kung kinuha mo tong, ay sorry, kung kinuha mong take profit, ito, so sa Japanese, giri-giri. So, munti ka na, no? Pero, so saan ba siya bumalik? Bumalik siya around here. So, itong level na to yung binalikan niya. Ito yung binalikan niya itong level na to, particular itong level na to, ito yung binalikan niya. Tapos, dun siya bumulusok pababa. Okay, may news ata last Friday ng USD. Anyways, kahit hindi nyo man nakuha yan, halimbawa dito nga kayo naglagay ng take profit nyo around this area, no? So medyo buhay pa yung, actually profit area pa rin yung mangyayari ngayon. So this is the better way to trade this market kasi nga medyo nung time na ina-analyze natin to, mataas na yung candle, kaya ang mangyayari niyan, mataas din yung stop loss mo, dahil hindi na nga inabot ng budget mo yung stop loss, na-tip na stop loss. Okay? Pero kung doon tayo sa principle nga, at dito tayo sa retest, and then doon tayo sa mag-stop loss sa baba, at magkakaroon tayong take profit sa recent high na ginawa niya, it's either na natipi mo na siya or a profit area ka ngayon ng around, nasa profit ka na ng around 28 pips. Okay? So it happens, normalize natin ang talo. Okay? So the only thing na kailangan natin talagang bigyan ng sobrang laking pansin is yung risk management natin. Kung matalo ka ng 30 pips, ilan ba to? 37 pips, kailangan buhay pa yung account mo, hindi pa tayo nasunog. Yun. So, grabe daming lesson dyan sa sunugan na yan. No? So, hindi lang normal sa mga trader na nag-aaral, walang nakakaligtas yan. Talagang nakakasunog tayo ng account. Dahil nga, syempre, kulang pa sa skills, experience, kulang pa sa matigas pa ulo. Excuse me. So, yun. Kaya, kailangan talaga matutunan natin yung tamang risk management. So, stay ko to rito ating long position dito sa taas, no? Unless ma-break niya ito, saka lang tayo mag-enter ng magkakaroon tayo ng another long position dito pag ang TP niya, ang take profit niya itong ating teka lang. First, pag nakapag-take profit tayo rito, kung magte-take profit ka hanggang doon sa ating SNR, at pag natipin mo na yan dito sa hanggang sa SNR natin, ito nga, itong position na to. Dito natin, stop loss yan mag-wait tayo until ma-break niya yung ating SNR and saka lang tayo again pwedeng mag-enter ng buy. Okay? Katulad nung nangyari sa AUDJPY kanina, di ba? Pinakita ko. Ano ba yun? Yung ating example dito na iniantay natin mag-break siya sa taas, mag-close siya sa taas, at walang nag-close sa taas, so hindi tayo nag-buy, which is in return, nakapag-sell tayo at na-take profit natin. So same with this EURUSD, kung marating man niya yung ating resistance sa taas at nakapag-take profit kayo dyan, o basta narating ng candle yung yung ating SNR, maghintay tayo hanggang ma-break niya to bago tayo mag-buy. So that's my recommendation. So ngayon, actually, nagko-consolidate yung market. Silipin lang natin yung DXY. Ano ba nangyayari dito? Bakit ba ganito to? So, ayun. So, as a DXY, kasi meron pala ritong SNR, no? Na pagdating niya doon, pag bumagsak siya, at pagbagsak niya, syempre, apektado yung EURUSD dahil may USD dyan, directly affected yan, no? Syempre, pagbagsak na yung USD, umakit naman si EUR. Pero, tingnan din natin, sa DXY, hindi pa rin naman siya nagkikreate ng lower low dito sa area na to. Okay? So, talaga parang nagko-consolidate siya. So, meron siya rito narating na lowest. And then, another low niya is dito. And then, another low niya is dito.
So in short, pwede mag-consolidate pa rin siya o bumaba pa rin siya dahil nga meron tayo rito major SNR sa ating DXY o US dollar index. At nagkikreate pa rin siya ng lower low. So, hindi siya nagkikreate ng higher high, pero hindi siya nagkikreate ng lower low. So, pwede mo i-consider to na higher high, pero kasi nasa loob siya ng SNR zone ko. Okay? Ito kaya. Yan. So, gusto ko sana ma-break niya talaga itong mag-create ng lower low dito sa area na to. Ngayon, mag-create siya ng lower low dito. Para at least talagang masabi natin na, or I mean, yeah. Mag-create siya ng lower low dito para masabi natin tuloy-tuloy na yung pagbaba niya. Sana. Ang hirap kasi hindi siya nagkikreate ng lower low pero bumababa lang siya. So parang nagko-consolidate lang ang ginagawa ni Kuya DXY. No? Yeah. So EURUSD and AUDJPY. Hindi natin itong mga ito. So ito yung ating position. So, ito yung TP1 natin. Dito yung TP2 natin. So, ngayon, siguro, ay, sorry. Kung na-miss mo ng entry yan, no? Kukonsolidate siya rito eh. Siguro, kung na-miss mo na yung entry natin dyan, no? Again ha, ulitin ko, we are just using SNR and market structure dito sa trade na to. So, if we're going to use other indicator like MACD, RSI, whatever, pwede tayo magkakita ng ibang posisyon. But yung nga SNR and market structure lang, so nagko-consolidate ang EURUSD. So wala akong makitang magandang position to enter or when to enter a trade. So hindi lahat ng araw ay Pasko, hindi lahat ng araw meron tayong trade. So sa pagkakataong ito, since nagko-consolidate nga ito, siguro, again, i-hold ko lang tong aking position dito, short position. If ma-break niya yung aking MS dito, yung before pa, last week pa yan. Kapag ma-break niya yan, tsaka ako mag-e-enter ng ang sell dito. And then sa buy naman, since mataas na siya rito, pangit na mag-enter ng buy kasi ang mangyayari yan, pag nag-buy ka dyan, lalaki na naman yung ating stop loss, di ba? So, pag naman dito ka naman nag-buy, kasi nagko-consolidate siya dito eh. Pag dito ka naman nag-buy, parang pilit na pilit. So, rather, wag na lang, no? Doon na lang talaga. So, magkakaroon tayo rito ng waiting period from here to here, around there, around 100 pips. Hirap kasi mag-trade consolidation. Using SNR and market structure. Okay. So, ayan po. So, hopefully, nakatulong po kami sa inyo. Silipin lang natin yung AUDJPY. At see you po sa Webes at bagong lesson po tayo dito. Yan na. So, this AUDJPY naman. No? So, since nagka-close siya rito sa taas, so pwede kayo mag-enter ng buy ngayon, no? So, dito siya nag-enter ng buy. So, yun po. Bye everyone. God bless and Jesus loves you. Bye.